One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat kumain ng 5 servings a day ng prutas at gulay? Kalahating tasa ng lutong gulay, katumbas isang serving na. Isang piraso ng maliit, isang slice na prutas, katumbas isang serving na. Ang pagkain ng maraming prutas at gulay ay panlaban sa cancer, diabetes at hypertension. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na hindi kailangan matakot mag-oil the way? Ang mga pagkain niluto sa mantika ay may dulot na dagdag kalorya at sustansya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Heto na naman ang ating flash report mula sa mga ka-One Nutrition natin sa field. Sa hapong ito ay makakausap natin ang isa pa ring Nutrition Program Coordinator tulad ng flash reporter natin last week na si Miss Alma Gamad ng Makati City. Inspiring ang life story ng ating flash reporter kasi nagsimula siya bilang isang barangay nutrition scholar at dahil sa kanyang sipag at tiyaga at marami pang qualities, isa na siya ngayong District Nutrition Program Coordinator ng kanyang lalawigan at supervisor ng maraming barangay nutrition scholars. In fact, siya ang kauna-unahang recipient or awardee ng National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Award. At wala akong ibang nire-refer kundi ang District Nutrition Program Coordinator ng lalawigan ng Bukidnon at siya ay si Miss Lydia Senyoron. Masustansyang hapon, Miss Lydia. Masustansyang hapon din, Ma'am Bernie. Okay. Alam mo, maraming nakikinig sa atin ngayon nationwide at maganda sana kung ikwento mo sa mga nakikinig sa atin kung ano ba yung iyong reason or factor na nagtulak sa'yo para maging isang BNS? Minsan sa buhay natin, hindi natin nakalain na mayroong magtuturo na ikaw na mag-attend nito ng isang training na tinatawag ng province as Barangay Nutrition Scholar. Noon pa man, hindi ko alam ano ba yung BNS. Okay. So, ano ba yung BNS? Anong gagawin? Ano ka noon, Miss Lydia? Ano ka noon sa barangay mo? Plain lang. Plain na isang BHW, BHPO. Aktibo ka na rin sa mga ginagawa sa barangay. Oo. O, bakit ka naman daw napili ni Kapitan? Siguro yung pagka-active na community worker ko, tapos na niya naisip na wala bang medyo mataas na kaalaman doon sa community. Hindi naman dahil maganda ka. Hindi naman. Mali ang sagot. Tama. Dapat sinabi mo rin, kasi po maganda ako. Maganda rin ako, di ba? Oo. So, okay. So, sinabihan ka na mag-join ka nung training. Yes. Oo. Bukas kaagad. Bukas ka agad. Okay. Yes. Naku, hindi ka nabigyan ng pagkakataon na humindi. Wala na. No, yes. Basta bukas punta ka na sa Provincial Health Office. 10 days, walang uwian. 10 days, walang uwian. Oo, kasi 10 days ang training namin. Oo nga, ang tawag pa natin doon, didactic training, ano? Oo. Okay. So, ano naman ang ginawa mong paghahanda para maabot mo yung position mo ngayon? Mula dun sa training mong yon hanggang ngayon, na nakaabot ka na mula sa isang barangay, nakarating ka na ngayon sa buong probinsya, buong lalawigan, na supervisor na ngayon ng lahat ng barangay nutrition scholars. Ano yung mga ginawa mong paghahanda para nakarating ka dyan? Pagbalik ko sa training, marami akong nalalaman. Okay. Na meron pala tayong responsibility. Meron dapat tayong gagawin para sa community. Okay. At saka yung knowledge na na-impart sa mga trainers, isa yung bahagi sa sarili mo, yung sa
analyze na nakuha mo. Oo. Tapos, napag-implement mo sa barangay. So bale, marami kang nakuhang panggamit personal at na-share mo pa sa mga kabarangay mo. Oo. Oo. O paano ka naman tumaas? Anong mga ginawa mo para na-prepare mo na ang pagdagdag ng iyong mga responsibilidad? Okay. Siyempre, gawin mo yung anong nutrition situation sa inyong barangay. Okay. So, mahirap talaga ang bilis na magkanda ka ng survey, Oo. mag-organize ng barangay nutrition committee, kasi Okay. zero pa ang ating nutrition support. Hindi Noon. katulad ngayon. Oo. Oo, nga isang islap mo lang, yes na yes. Oo. Noon, umiiyak ka pa sa kapitan para bigyan ka lang ng... Umiiyak pa. Ha? Oo, umiiyak pa. Umiiyak pa. Para lang Oo. suportahan yung mga project na ina-organize mo sa mga mama. Pero hindi ka naman nawala ng loob. Ay, wala. Sige lang. Sabi ko, Sige lang. The Lord is, ang merong Lord na nakikita sa anong ginagawa ko. Yan lang. And sabi ko, the Lord will give you the sweetest gift to those who really sacrifice. Ayan. So, maganda yung shinare mo, Leads, kasi dati, ang karamihan, pag magsabi man sila kung paano sila nakarating, laging nagfo-focus lang sila sa sagot nila na kasi ganito ang ginawa ko, kasi marami akong natutunan, kasi sabi sa akin ng supervisor ko, ganito ang gagawin ko. Pero ikaw pa lang yung naringgan ko, ha, na binibigyan mo ng napakalaking parte ng reason kung bakit ka nakarating dyan dahil sa iyong paniniwala sa Lord. Yes. At Oh. saka kailangan nilang tulong mo. So, ikaw na yung nag-choice na barangay nutrition scholar. Oo. Malaki pa lang responsibilidad mo. Oo. Pagbalik mo sa barangay. Kaya pinangatawanan mo na. Tapos yung nagkatag ako ng survey, meron ako nakakita na malnourished. Oo. Early, malnourished, marasmus, kwashiorkor. Noon, oo. Noon. So, ginawa ko, inatid ko sa malward kasi may malward pa noon Oo. sa provincial hospital. So, dinala ko. Na-inspired na ayaw nila kasi walang pira. Oo. Sabi ko, may pira ko pang pipi. Ala, Anyway, personal mo ng pera. oo, anyway, libre ng mga pagkain doon. Oo. Sa magaruga ng bata. Oo. After 3 months, babalik Oo. ka. So, walang problema. Oo. Yung kinukonvince mo ba na parang maano yung skills nila na, sige, okay na. Alam mo ba yun, yung bata na tinutulungan ko? Oo. Not unexpected nga. Nag-travel ako. Tapos, Oo. kami sa jeep. Tapos, sinabihan ako ng mama, uy, ito yung bata na Naku. tinutulungan Ang ganda mo. naman ng kwento mo. Ang ganda naman ng kwento mo, Miss Lydia, kasi kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako ngayon kasi parang nafe-feel ko yung feeling mo nung makita mo yung iyong nasalbar. Oo nga. Oo. Sabi ko, I really saved a life of a children. Oo. Wala akong ginagawa. Sa Oo. nakikita ko, hindi ko tinutulungan na maski maliit na pera, Oo. saka yung convincing power. Oo. Ganyan lang. So nagbago ang buhay niya dahil sa iyo. Kasi Oo. lumalaki na. Oo. Pati siguro ang parents nagbago rin ng mga Bago na rin. Oo. Kaya, Naku, marami ka sa sigurong malimutan. mga kabataan na change ang kabuhayan over the years na pagsisilbi mo as BNS hanggang sa tumaas ka ng tumaas ng posisyon sa Bukidnon. Miss Lydia? Yes, marami. Marami. Ay, marami pang kwento yan, pero unfortunately, konti lang yung oras natin this time. Oo, so, pero tatawagan ka namin ulit one of these days sa mga susunod na episode kasi napakaganda ng iyong mga sinishare, lalo na yung aspeto na tinutulungan talaga tayo ng God, wala tayong choice, destiny na yon na binigyan tayo ng ganitong responsibilidad. Oo nga. Oo, so maraming salamat, Miss Lydia, ha? Okay, maraming salamat.
At good luck sa iyong trabaho at sana marami ka pa talagang maabot na tagumpay. Okay. Siyempre kasama lagi dyan yung suporta namin naman mula sa National Nutrition Council, Miss Lydia. Ha? O sige. Salamat. Okay. Maraming salamat. Okay. Babalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na hindi lamang sa iisang pagkain nakukuha ang lahat ng sustansyang kailangan ng katawan? Kumain ng mga 3G foods. Ang Go Foods tagapagbigay lakas, ang Raw Foods tagapagbuo ng katawan, at Glow Foods tagapagsaayos ng katawan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na isa ang merienda sa pinagkukunan ng ating katawan ng sustansya, kaya't siguruhin na masustansya ang ating ihahaing merienda sa ating pamilya. Iwasang kumain ng matatamis gaya ng cakes at soft drinks, at maaalat at mamantikang snack foods. Wala ka nang mapapala rito, mateteruso ka lamang sa sakit na dala nito. Imbis na ihain ng mga ito, maghain na lamang ng masustansyang pagkain tulad ng lamang ugat o root crops at prutas. Mahalaga rin na ang pagbibigay ng merienda ay hindi masyadong malapit sa oras ng regular na pagkain upang hindi mawala ng gana. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Naku mga ka-One Nutrition, isang oras ng masustansyang talakayan at balitaan na naman ang lumipas. Maraming salamat kay Ms. Rodora Buenaventura, ang manager ng Corporate Social Responsibility Project Unit ng Employers Confederation of the Philippines sa ating talakayan about breastfeeding in the workplace. At salamat din po ng marami kay Station Manager Ismael Lopez ng Radyo Kasanggayahan 95.1 MHz FM mula sa Sorsogon State Colleges sa Sorsogon City. At salamat din po kay Regional Nutrition Program Coordinator Miss Parolita Mission or Miss Letlet. Siya po ay ang ating RNPC sa Region 7 at si Miss Lydia Senyoron ang District Nutrition Program Coordinator ng Bukidnon Province. Next week, abangan ninyo ang ating bagong topic sa ating technical segment. 6 months old na si baby, kaya dapat na siyang bigyan ng solid foods. Ano ba ang mga gabay sa tamang pagpapakain kay baby? Paano ba natin matitiyak na tama at sapat ang nutrisyon ng lumalaking bata? Interesting na naman yan, kaya abangan ninyo ang ating diskusyon. Kaya ipagpatuloy lang ang pagkikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa nutrisyon, Asek Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat at masustansyang hapon sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.